The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus addressed this parable to those who were convinced of their own righteousness and despised everyone else. Two people went up to the temple area to pray. One was a Pharisee, and the other was a tax collector. The Pharisee took up his position and spoke this prayer to himself. O God, I thank you that I am not like the rest of humanity, greedy, dishonest, adulterous, and even like this tax collector. I fast twice a week, and I pay tithes on my whole income. But the tax collector stood off at a distance and would not even raise his eyes to heaven, but beat his breast and prayed, O God, be merciful to me, a sinner. I tell you, the latter went home justified, not the former. For whoever exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Please be seated. Good morning, brothers and sisters. Magbati naman ang katabi ng good morning. Nagtanong sa akin ko nung pagkakaiba ng elepante at saka langgam. Sabi ko, di syempre sa size. Malaki yung elepante, maliit yung langgam. Father, sabi niya, yung elepante pag namatay, nilalanggam. Pero pag ang langgam namatay, hindi naman ine-elepante, di ba? Oh. Pero maraming nagsasabi, it is the size. I don't think so. Sabagat alam niyo, minsan nandun ako sa isang mall, may nakita akong aso, ewan ko kung anong breed yun. Ang laki hanggang dito. Yung aso hanggang dito. Ang laki talaga. Haba ng paa, kulay brown, no? Pinagkakaguluhan ng pinipicturean, pinofoto ng mga ganyan, ng mga kung sino-sino. Maya-maya, meron dumating na babae, may dalang poodle, ang liit-liit. Nilapitan ba naman yung asong malaki? Pagkalaki-laki, haw! 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 Talagang inaaway niyang ganun. Akalain yung tumakbo yung malaking aso. Tawanan yung mga tao. Tumakbo yung malaking aso, takot na takot doon sa maliit na aso. So ako nag-reflect, sabi ko sa sarili ko, ang mga hayop ba, alam nila na malaki sila? O alam nilang maliit sila? Ano sa palagay nyo? Alam kaya ng elepante na malaki sila? Alam kaya ng daga na maliit sila? Palagay ko hindi. Ano? Mas palagay nyo. Alam ko, sigurado ko, hindi alam ng hayop na malaki sila o maliit sila. Pero ang tao, conscious na conscious kung gaano siya kalaki at kung gaanong kaliit yung nasa paligid niya. Yun ang pagkakaiba ng hayop at ng tao. Kaya wala kayong mababalita ang hayop na mayabang. May nabalitaan ba kayong asong mayabang? Yung may-ari ng aso, yun ang mayabang. Pero yung aso, hindi mayabang. Kaya sabi ng nanay ko, minsan masahol pa tayo sa hayop. Look at the gospel that we have today. Two people went to the temple to pray. Isa yung Pariseo, pinalalaki yung sarili niya sa harap ng Diyos. At pagkatapos, hindi lang yon. May nakatabi siyang tax collector na nagdadasal din. Hindi lang pinalaki yung sarili niya at ipati yung kanyang gusto niya, hindi lang siya malaki sa harap ng Diyos, gusto pa maging Diyos Bira mo yung dasal niya, Lord, salamat po at hindi mo ako ginawang matakaw karamihan sa tulad ng karamihang makasalanan, lalo na itong katabi kong parang tinuro pa yung tax collect. Brad, halika rito sa ikaw. Brad, ikaw, halika rito, Brad, ikaw, Parang ganito dasal biro mo magkatabi kayong ganyan, no? Nagdadasal kaming ganyan. Sasabihin ko, ako yung Panginoon, salamat po't binigyan ninyo ako at ginawa niyo kong magandang lalaki.
Hindi po to katulad itong katabi ko ng ubod ng pangit nito. Ganyan, hindi po parang, salamat Brad, salamat. Okay. Example lang yung Brad, di naman to. Parang ganon, di ba? Pambihira. Nagpalaki ka na ng sarili mo sa harap ng Diyos and you're not supposed to make yourself big in front of the Lord. Ininsulto mo pa yung pinaliit mo pa lalo yung isa, napakayabang mo. Kaya yun namang isang tax collector na andun sa tabi, hindi makatingin sa Diyos, at ang sabi, Lord, be merciful to me, a sinner. Pagkatapos sabi ng Panginoon sa mga alagad niya, nakita niyo yung dalawang yon. Yung isa ay uuwi na justified in the eyes of God, hindi yung isa. Alam niyo, brothers and sisters, tingnan niyo yung mga cellphone ninyo. Kung meron kayong iPad o iPhone, tingnan nyo yung mga cellphone nyo. Kung meron din kayong Galaxy N7, okay lang yan, nagsisilap mag-isa, okay lang. Tingnan ninyo yung mga photos ninyo. Pag inisa-isa mo yung photos mo, iniscan mong ganyan, isa-isa, alam mo kung alin yung selfie. Paano man nalalaman na yung picture na yun ay selfie? At hindi sinyot na malayo. Di ba mas malaki yung mukha mo kaysa dun sa iba? Di ba? Yung mukha mo, yung iba nagbukang photo bomber lang Parang selfie tayo, pero actually sarili mo kinukunan mo. Makikita mo, mas malaki yung mukha mo kaysa dun sa iba. Bakit? Selfie. Yun sinasabi natin. Kaya selfie, galing sa salitang self. Pinalaki mo yung sarili mo. And the Lord hates this. Ayaw ng Diyos na mayabang, mga kapatid. Ayaw ng Diyos na pinalalaki mo yung sarili mo. You know why? Because the gate of heaven is narrow. Sabi ng Panginoon, enter by the narrow gate, sabi niya. At kag narrow ang gate, brothers and sisters, yung mga malalaki na katulad ni Dory Espiritu, baka hindi makapasok, mga kapatid, hindi ba? Kanya ako, nagpapapayat ako di ba? Para makapasok tayo sa karya ng Diyos. Kaya tanungin mo ang katabi mo, malaki ka ba? Tanungin mo. Imagine, brothers and sisters, ayaw ng Diyos niyan. And even the Lord will hate those people who make themselves big in front of Him. Hindi lang yun, humuhusga pa. Hinusgahan pa yung kapwa niya. Alam niyo, brothers and sisters, makikita naman natin napanood ba niyo yung pelikulang Titanic? Yung Titanic, yung lumubog na barko, ang babae doon, yung maganda si Kate Winslet, gumanap na Mary. At yung lalaki doon, yung kahawig ko, pangalan nun yung lalaki? Yun, Leonardo DiCaprio, yun, kahawig ko yun nung nalulunod na. Ngayon, alam nyo, ito, true story ito Merong isang bahagi doon sa simula, bago pumalaot yung Titanic, before it left, yung kanyang journey, yung kanyang cruise na ganon, nag-launching sila. Yung engineer nito, napakayabang. Nasa pelikula ito tsaka totoo ito. True story. Ang sabi niya, medyo langunay, nakainom na ng konti. Sabi niya, my Titanic. Sabi niya ganon, my Titanic. Totoo naman, talagang mahusay yung Titanic. Modern na modern during the 1930s. Hindi ba, Brad? Nabot mo yun Hindi ba? 30s. Wow. Sabi niya gano'n my Titanic is unsinkable. Di raw lulubog. Okay lang yun. Kung magmalaki ka na, totoo naman, maganda yung Titanic. Alright. Kaya lang dinagdagan. May dinagdag siya. Alam niyo, sabi niya, my Titanic is unsinkable. Even God cannot sink Titanic. Kalain mong sabihin niya yun. Ang Diyos parang inaantok ang Diyos, biglang nagising Sabi ng Diyos, parang narinig ko yung pangalan ko. O sabi ng mga anghel, sabi nung mayabang na yun, di raw ninyo kayang ilubog yung Titanic Sabi nung mayabang. Kinantsawan pa ng mga anghel, hindi kaya. Laling nabuisit ang Diyos ano nangyari sa Titanic? Dahil may mayabang. You see, the Lord sees the heart of a humble person, Mahirap yung pinalalaki natin yung sarili natin Ngayon, ang ating Pangulong Duterte, upak ng upak sa Amerika. Diba? Gusto ko yun.
Nung nasa Israel ako, nasa Egypt ako, nag-Holy Land Tour kami. At kasama ko yung mga taga Calapan Oriental Mindoro at saka yung Chinese community, no? Kasama ko yung mga yan. Ang babait nila. Abay, tuwan-tuwa kami. Pag nalamang Pilipino, sasabihin namin, yes, sabi niya, we love your president. He is the only president who stood up against the United States of America. At minura pa yung presidente ng Amerika. Congratulations, Mr. President. Ang gusto lang sabihin ng ating Pangulo sa Amerika, oy Amerika, ang yabang nyo. Because the US is the most powerful nation in the world. And because of that, it is big. Sobrang laki. At dahil sobrang laki ng Amerika, kahit anong gusto niyang gawin sa malilit na bansa na katulad natin, hawakan sa ilong, hawakan sa paa, kayang gawin ng Amerika. Tumayo ang Presidente Duterte, tigilan nyo na, huwag nyo kaming ibuli, masyado kayong malaki, ganyan ang ginagawa nyo sa amin. Dapat tigilan na ninyo yan. Dahil ang malaki, paliliitin ng Diyos. Hindi tinitingnan ng Diyos sa malalaki. Kahit mga bansa, ang tinitingnan ng Diyos yung maliliit na bansa na katulad natin. Yan ang tinitingnan ng Diyos because this country is humble. This country is little in the eyes of God. But, ang maliit sa tingin ng Diyos, malaki sa kanyang kapangyarihan. Amen. Kaya ang Pilipinas, kumpara sa Amerika, ito ang binibigyan ng Diyos ng mga biyaya. Amen. Siyempre, yung iba, mahal yung Amerika kasi gawa ng mga balikbayan, ganyan, mga konting barya-baryang binibigay sa atin. Okay yun, walang problema. Pero kung titingnan natin ang kasaysayan, ang laki ng kasalanan ng Amerika sa buong mundo. Lahat na malilit na bansa pinakialaman. Ginulo. Ito, kasaysayan ito mga kapatid. Kaya tama lang ating Pangulo na medyo pitikin ng konti itong malaking bansang ito. Kasi minsan pagka sobra kang malaki, ang yabang mo na eh. Lahat pinakikialaman mo na eh. Lahat dinadaganan mo. Lahat tinatapakan mo. Kaya you see, brothers and sisters, God always has a lesson about humility. Rome was a big country before. The grandeur that was Rome. Greece, yung mga empires na yan, ang lalaki niyan mga kapatid, bumagsak lahat yan. In front of the eyes of God. Kaya, makikita natin yung humility ng isang tao. Importante yun yung pagiging maliit natin. Lalo itong Pariseo na ito, pinalalaki yung sarili niya sa harap ng Diyos at nag-judge pa, di ba? Salamat po't hindi niyo ako ginawang katulad nitong tax collector na ito. Kinumpara pa yung sarili niya, brothers and sisters. Alam niyo, the only way for us to realize kung ano tayo ay siyempre yung malaman natin na lagi tayong titingin sa Diyos, haharap sa Panginoon. Pwede niyo akong tanungin, Father, ikaw ba matangkad o pandak? Malay ko, wala akong katabi rito. Di ba? Pag tinabi mo sa akin dito, si Mahal, mukha akong higante rito, di ba? Pero pag tinabi mo rito sa akin, si Brownlee, na nagpapanalo sa Hinebra, na napakahusay naman yung Hinebra, di ba? Oo. Mukha akong duwende rito, di ba? Depende. Father, ikaw ba'y mataba o payat? Malay ko. Wala akong katabi rito. Pag tinabi mo sa akin tong si sister dito, kita mo naman, ikaw ba'y pinapakain ka pa ba ng nanay mo? Mukha akong dambuhala rito. Pero pag ang itatabi mo sa akin dito si Doris Spiritu, mukha akong malnourished dito, di ba? Ibig sabihin, depende sa katabi. Father, ikaw ba'y gwapo o pangit? Malay ko. Wala akong katabi dito. Pag tinabi mo sa akin dito si Brad Pitt, abay sigurado mas gwapo ako, di ba? So, depende kung sinong katabi. Ngayon, ito sinasabi ko sa inyo, kayo ba maganda o pangit? Anong depende? May katabi kayo, ha? Katabi ako, wala akong katabi rito. Pagka ikay mas magaling doon sa katabi mo, mayabang ka. Pag mas magaling yung katabi mo, sad ka. Para hindi mo maramdaman yung yabang o yung kaliitan,
Mga kapatid, isa lang ang tabihan mo. Lagi kang tumabi kay Lord. Sapagkat kung katabi mo si Lord, lagi kang maliit. You will never be big in front of God. Pagkaharap mo ang Diyos, you are nothing. At yun ang sikreto ng humility. No? You are nothing. Kaya sabihin mo sa katabi mo ng malakas, you are nothing. Sabihin mo yan, sabihin mo. Are nothing. Palakpakan natin ang Panginoon, magsitayo.